ka pa rin ba kapag halimbawa nag-perform ka tapos maraming talagang mahanga? Kasi yung performance mo iba-iba eh. Pwedeng alternative rock o pop. Grateful. Mas more grateful. Siguro dami ng times na nagpa-perform ako. One thing I know, hindi talaga ako nagsasawa sa ginagawa ko. I love what I do and I'm really passionate about it. And as much as possible, either 20 people man yung nanonood or 200 or thousands of people, gusto ko ibigay yung 200% ko. And yun, grateful. Mas more grateful. Hindi lang, siguro hindi na nanibago since 6 years na ako sa industry. Pero sobrang grateful talaga. Yeah, speaking of naninibago, I just have to say na, tapos pag nakikita ng asa, you're really different. Wala nang nakita kita yung reinvention sa sarili, yung mas petite, mas girly. So talagang malaki yung change niya from a few years ago. Medyo rockstar na rockstar. Tapos ngayon talagang, diba? So, how does it feel na pag gano'n na yung reinvention mo and yung mga compliment ng mga tao? Natutuwa ako na nandun po ako sa point ng buhay ko saan bagong season siya. And natutuwa ako na mag-explore sa fashion and music. I'm excited for the next album. Magtatry ako ng bagong genre na hindi naman hiwalay din sa genre ko pero iba siya. Sobrang iba from the past albums. Excited ako sa mga ginagawa ko ngayon. Hindi ko, yun yung isa sa mga reason ko bakit siguro nag-evolve. It's part of my growth. And plus, ayoko din mag-bore sa ginagawa ko. Gusto ko talaga na parang, gusto ko something new, parang pagkain. Gusto ko tikman to. Ano yung lasa niyan? And pagka sobrang astig, parang wow, okay pala yung pagpangit ay. So parang try and try lang until you find your style. This season ng buhay ko, pakiramdam ko na hanap ko na yung pinakagusto ko. Yeah. Sabi ko mas confident na ako ngayon. Yes. Unlike before. Kahit sa performance mo, it really shows. Talaga, yun. Yung heart, parang mas secured ako ngayon. And siguro nag-mature ako sa person when it comes to criticisms. Parang nakikinig ako pero hindi ko lahat tinatake personally. Like, meron kami mga bad criticisms. Kailangan kong kunin yung maganda din. Tapos ko na yung hindi maganda. Tapos nag-mature ako through that. Like, kasi kita nyo naman sa ASAP, diba? Sobrang dami kong tinatry ng mga damit. Sometimes hit or miss yun eh. Parang biglang kausapin ako ng manager ko, hindi yan. Parang okay, next. Try tayo next. Bago naman. Okay, ito, good ba yun? Good. Okay, at the same time, hindi ko yung minawala yung honesty na parang, alam mo yun, parang kang pakete lang or parang produkto ka lang. I'm really just expressing myself. And at the same time, kung compromise ka, syempre, kailangan mo rin naman. Hindi lang naman kayo tao sa island. So, yun, natuto na ako. Sobrang masaya ako ngayon. Kasi, hindi ko maintindihan eh. Parang feeling ko, ang late bloomer ko lang. Parang ngayon ako talaga nagdadalaga. Parang feeling ko, wow. Ngayon ko lang naramdaman yung, agad pala yung freedom. Ang tagal ko na rin alone sa kuto, pero parang iba yung pakiramdam yung age ko na to. Hindi ko alam kung bakit. Sorry. Kasama ba sa pagdadalaga ang love life? Yung super blooming mo palagi? Talaga? Hindi naman. Wala nga akong love life. Wala din ako maliligaw. Wala naman. Siguro dahil hindi ko na nga alam eh. Hindi ko rin alam pero I'm happy na hindi lang yun yung nagpapabloom sa akin. Thank you for the compliment. Sobrang salamat. Siguro yung peace din na nararamdaman ko inside my heart right now. Alam mo yung parang sarap talaga ng ginagawa ko. Kaling ko lang ang US. Nag-tour kami ng Pinoy Champs, as a Pinoy Champs. Nag-tour kami, sobrang sold out lahat lahat ng venues namin. Sobrang saya naming apat. Alam mo yung parang refresh ako. Ang sarap. Ang sarap ang buhay. Yan sa masayang estado ng buhay mo ngayon, ano yung ginagawa mong tama na pwede mo i-share sa iba na para maging masaya din sila like you? Ano yung saan galing? I always worship every morning, 1 hour. Nakatahan ko sa God. 1 hour. Kung pag late na ako, 30 minutes, worship ako. Bubuksan ko yung bintana. 27th floor yung condo ko. Bubuksan ko yung bintana at mag-worship lang ako. Nakatahan ko lang sa God. Sobrang sarap. I read the Bible every day. Every day. Malamig this morning and night. Tapos, ayun, hindi na ako komplikado. Para alam mo, the more that you know kung ano yung love ni God for the people, ganun din nag-i-express. Parang wala ka na masyadong expectation.
parang lahat sila parang kulang. Okay, sige, go. And, ayun, siguro a relationship with God, yun yung hindi sigurado ako na yun yung nagpapasaya sa akin yun, yung relationship ko with God. Hindi ko maintindihan. You mentioned singing worship songs kasi kilala kita parang puro rock songs yung Yes. What kind of worship songs or Mga rock any title? worship songs. So mga ano Mga to? rock worship songs pa rin. Nahilig ako sa City Point. Nakikinig ako ng City Point, ng Planet Shakers. So alternative pa rin. Oo. Pero meron akong isang old worship song na favorite eh. Yung As the deer panted for the waters on my soul. May piano version ako nun. So, kanta naman ito. Tapos yun, and excited naman ako sa bagong season na to. Tsaka grabe, parang dati diba kasi katry ako ng fashion, gusto ko lang aminin na parang most of the time kinakabahan ako pag lalabas na ako, parang tama ba to? Pero ngayon parang nagkaroon ako ng parang security na i-let go and just really be, this is what I want. Ito talaga yung gusto ko. I know naman na hindi naman ako nakakasakit ng mga tao with my fashion. So, parang mas confident talaga. Masarap mag-express ng sarili. Pati sa songwriting ko, iba. Ay, abangan niyo yung album ko. May kanta ako, may title doon. My real name is Josephine. And may song ako doon for myself. Josephine yung title niya. Sobrang natutuwa lang ako, parang wow. Tapos pag kinapagod ko, umiiyak talaga ako. Anong genre ng album? Oo nga, coaching pa ano naman. Pop rock techno. Pop rock. Sobrang Something different. Di ba mahirap na ngayon i-combine mo siya with techno? Hindi. Ang sarap eh. Ang ganda, parang nag-experiment eh. Alam mo yun, parang feeling ko kung hindi ganun yung mga artists dati, yung Beatles, hindi sila kung nag-stick lang sila sa una nilang genre, feeling ko hindi na nag-evolve yung rock scene ngayon. So, kailangan mo talaga mag-take ng risks. At the same time, pag nag-take ka ng risk, alam mo yun, na hindi ka naging duwag eh. Masarap dun eh, fulfilled ka nun sa sarili mo, parang hindi ako takot kasi ito yung reality nung kung sino si Yeng ngayon, and yun yung gusto ko ipakita sa mga tao who I am now, brand new Yeng. At least you're given by yung management na your freedom, diba? Oo nga, yan ba yung Star Records? Thank you so much, Star Records. Thank you, kina Sir Rox. Thank you po.